Magandang buhay sa kanilang lahat. Salamat sa Diyos na buhay tayo, malusog at iniingatan niya. Binabati ko po yung mga nakikinig ngayon, nanonood. Maaaring sa bahay-bahay kayo, kasama niyo ang inyong mga mahal sa buhay. Magandang araw po sa inyo. And doon naman po sa malalayo natin mga kapatid, salamat sa panahon na ibinigay ninyo sa atin. Maging doon sa abroad, maaari kayo na sa Canada, Amerika, or maaaring sa Europe, pagpalain po kayo ng Panginoon sa inyong oras na ibinigay ngayon. Ngayon pong oras na ito, pag-aaralan natin yung kapangyarihan ng kanyang salita. Kasi naniniwala po ako na ang kanyang salita, ito po yung makapangyarihan. Ito po yung nagbabago sa buhay ng tao. Ito po yung nagpapagaling ng karamdaman. Ito po yung nagpapalaya sa lahat ng mga nahihirapan. Ito rin po ang nagbibigay pag-asa, yung salita na nagmumula sa kanyang mga salita sa Biblia. Kaya binabuti ni Bishop ngayong araw na ito na atin pong isa-isain, basahin ang kanyang salita. Narito po ang kanyang mga salita. Ang pamagat po ng ating paksay, The Power of God's Word. Dito po sa John 1:1-5, ang sabi po din ay ganito, nang pasimula ay naroon na ang kanyang salita. Ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Verse 1 po, binigyan po niyang linaw at diin na ang salita po ay Diyos. At sa verse 2, ang sabi po, sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. Sa makatuwid, kung gaano po katagal ang Diyos, gaano na rin po katagal ang kanyang salita. Okay? Ano po ba ang mayroon dito? In verse 3, sinasabi po, nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Yung pong niya na yon, yung salita. Sa makatuwid, yung buwan, yung araw, yung isda, yung pong mga hayop, yung lupa, yung mga puno, maging tayo po ay tunay nga po na nalikha dahil sa kapangyarihan ng kanyang salita. At sinasabi po dito na kung wala siya, walang bagay na nalikha. Sa makatuwid, napakakapangyarihan pa pala nitong salita ito ng Panginoon. At pagdating po sa 4, ang sabi, sa Kanya ay may buhay. Maganda po yung word na yan. Sa Kanya ay may buhay. Naalala ko po, may kantang noong araw sumikat po yun, yung sabi, hiram sa Diyos ang ating buhay. Ayun po, yun ba yun? Ibig sabihin, yung buhay natin, pahiram lang niya yon. So sa makatuwid, siya talaga ang may hawak sa buhay natin. So sa kanya daw po ay may buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. So, naalala ko po yung word na sinabi niya, let your light shine before men. Okay? So, yun daw pong buhay na galing sa Diyos, yun daw po yung buhay na nagliliwanag sa sangkatauhan. And in verse 5, ang sabi po, nagliwanag sa kadiliman ang ilaw. Nagliwanag sa kadiliman ang ilaw at hindi ito nagapi kailanman ng kadiliman. Totoo po yun. Alam niyo ho, wala naman pong makakatalo talaga sa salita ng Diyos. Wala pong makakatalo sa Panginoon. Grabe po ang kanyang kapangyarihan. Gaano man ang kasamaan na umatake sa kanyang mga salita, gaano man pagsusumikap ang kasamaan na sirain ang kabutihan, hindi po talaga tatalunin niya ang kabutihan dahil wala pa po kailanman nakatalo sa liwanag. Pagka madilim, nagsindi tayo ng ilaw, lahat yan, mawawala kaagad ang kadiliman. At ang good news po, itong salita daw pong ito, sa verse 14, ang sabi, ang salita ay naging tao. Ganda po natin yung word na naging tao. At nanirahan sa piling namin. Nakita namin ang kaluwalhatian ng tunay na sa kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama, siya'y puspos ng kagandahang loob at ng katotohanan. Ang tinutukoy po doon, mga kapatid, walang iba kundi ang ating
Panginoong Hesukristo. So, malinaw sa mga binasa natin talata na ang Panginoong Hesus, siya po ay naroon na sa pasimula pa. At walang iba po ang tawag sa Kanya kundi salita ng Diyos. Sa katunayan, kung inyo pong aaralin sa Book of Revelation, sa Kanya pong pagbabalik, siya po ay nakasakay sa isang puting kabayo na ang pangalan niya ay ang salita ng Diyos. Sa makatuwid, atin pong pinaniniwalaan na si Kristo mismo, ang Biblia ay si Kristo ay isa. Ang tawag po doon ay ang salita ng Diyos. Bakit po natin nasabi ito at pinagtibay ngayon tungkol sa salita ng Diyos? Kasi alam niyo po, wala na po ang ating Panginoong Hesus. Ando na po siya sa langit. Pero meron po siyang iniwan na mas makapangyarihan sa lahat. Ano po ito? Walang iba kundi ang kanyang salita, ang Biblia. Ngayong araw na ito, atin pong mauunawaan yung kapangyarihan ng kanyang salita at ito po yung ating bibigyan liwanag. Ang salita niya sa Psalms 107 verse 20. In Psalms 107 verse 20, ganito po ang pagkasabi sa English. He sent His word and healed them and delivered them from their destruction. Sa makatuwid, inilinaw po dito ng Panginoon ang kapangyarihan ng kanyang salita. May 30 bagay na gusto ko pong banggitin sa inyo ngayon habang kayo nakikinig kung ano po ang bisa nitong kanyang salita. Bagamat marami pang kapangyarihan ng kanyang salita, pero ayon po sa isang talata na aking binuksan ngayon, may 3 pong mahahalagang bagay na mangyayari sa kanyang salita. Una po, ang kanyang salita ay nagpapagaling. Kaya pinadala po niya ang kanyang salita para magpagaling. Ang pangalawa po, ang kanyang salita ay nagpapalaya. Tandaan po natin, ang kanyang mga salita ay nagpapalaya. At ang pangatlo po, ang kanyang mga salita, pag pinaniwalaan, nagliligtas. So, umpisan po muna natin sa umpisa, nagpapagaling. Hindi po gusto ng Panginoon na tayo po ay may karamdaman. Kung siya ang tatanungin, kalooban ba ng Diyos na ako ay may kanser? Kalooban ng Diyos na ako ay mayroon virus? Siguro ang sagot ni Kristo, hindi. Bakit nangyayari ito? Siyempre dahil sa ating pagsuway, dahil hindi natin alam ang mga katotohanan, kaya nakakapasok po ang kaaway upang tayo po ay magkaroon ng karamdaman. Pinahihintulutan po ng Panginoon yun na mangyari sa buhay natin. Pero ang wag din naman po natin alisin sa ating kaisipan na kahit po tayo may pagkukulang, nariyan ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesucristo. At nakahanda po siya na tulungan tayo, kaya nga po ang kanyang salita nagsasabi na siya po ay nagpapagaling. Ating pong tunghayan ang buhay ng Panginoon nung siya po ay nandito pa sa ibabaw ng mundong ito. Makikita po ito sa Matthew chapter 4, 23 to 25. Sabi po dito sa verse 23 ng Matthew 4:23, nilibot ni Jesus ang buong Galilea. Nagturo siya sa mga sinaguga at ipinangaral niya ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagagaling niya ang lahat ng may mga taong may sakit at karamdaman. Pansinin po natin, pinapagaling din niya ang lahat ng mga taong may sakit at kapansanan. Sa makatuwid, kasama po yan sa ministry ng Panginoon kapag siya ay bumaba at nagbahay-bahay. Tanda po natin, okay? Ito, okay? Ngayon, sabi po sa verse 24, ang balita'y tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria, kaya't dinala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman. Pansinin po natin sa salitang karamdaman. Mga sinasapian ng mga demonyo, mga may epilepsya, at mga paralitiko, silang lahat ay kanyang pinagaling.
Pansinin natin po yung word na silang lahat ay kanyang pinagaling. Sa makatuwid, hindi po kalooban ng Diyos na manatili tayong may karamdaman. Sa halip nga po, ay ang kanyang gusto at ang kanyang ginagawa, pagalingin tayo sa ating lahat ng karamdaman. Mga kapatid, tandaan po natin, salita po ng Diyos ito. At kapag ang salita ng Diyos pinaniwalaan, tiyak na mayroon po talagang mangyayaring mabuting bagay. In 25, ang sabi sa 25, dahil dito, sinusundan siya ng napakaraming tao, buhat sa Galilea, sa Decapolis, sa Jerusalem, sa Judea, at maging sa ibayo ng Jordan. Bakit sinusundan ng Panginoon sa kanyang kapanahunan? Ang dahilan, dahil siya'y nagtataglay ng kapangyarihan na kailangan ng lahat ng tao, anuman ang pangangailangan ng tao, ito'y natutugunan ng ating Panginoon Kristo. Maaaring mag-isip kayo, siguro noon yun, pero ngayon, hindi. Gusto ko pong ipaabot sa inyo na ang sabi ng ating talata, ipinadala niya ang kanyang salita. Ang kanyang salita ay naririnig ninyo ngayon. Kaya dapat paniwalaan natin ang kanyang salita. Kasi maaari habang kayo nakikinig ngayon, anuman ang kalagayan ninyo, maaari niyong tanggapin ang iyong kagalingan, manampalataya lamang kayo sa kanyang mga salita. Pangalawa po na atin po makikita dito ay ang Panginoon ay nagpapalaya. Kung kayo po ay mayroon sakit, nararamdaman niyo may sakit kayo, okay? Sige, ilagay niyo muna ang inyong kamay, kanan kamay sa bahagi ng katawan ng yung nararamdaman. Habang po mainit pa ang mensaheng ito, okay? Pagpe-pray ko po kayo, okay? Manampalataya kayo, okay? Sige po, magpe-pray tayo. Panginoon, hinihiling ko po ngayon, abutin mo, hipuin mo ang mga kapatid na may karamdaman. Nakikinig ngayon na may karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan ko ang sakit na yan na lumayas sa kanya. Ikaw na karamdaman, wala kang kapangyarihan sa buhay ng kapatid na ito. Dahil siya ay sumampalataya sa Panginoong Kristo at nasa kanya na ang buhay. Kinocommand ko ngayon na ang buhay, ang kagalingan ay para sa iyo, kapatid. Ang kinin mo ngayon, ang kagalingan. Amen. Huminga ng malalim at kung maganda ang naramdaman, magpasalamat sa Panginoon. Ipalakpak ang inyong kamay at sabihin, salamat sa Diyos. Meron akong naramdaman na kagalingan sa aking katawan. Okay? Pangalawa pong puntos na ating pag-uusapan, siya'y nagpapalaya. Okay? Alam niyo po, sa Bible, meron po doon sa John chapter 5, 1 to 8 to 9. Kwento tungkol sa isang lalaki na naroon sa pool of Siloam. Yung pong batis ng Siloam ay napaka mahiwaga sa kapanahunan ng Panginoong Sus. Yan ay dinadayo ng iba't ibang uri ng mga taong may karamdaman. Sa kadahilanan, na balita at totoong nangyayari na once a year may bumababa na isang anghel sa batis na yon. At pagbaba ng anghel na yon, sino man ang nakaabang dyan, ang unang tumalon sa batis na yon, gagaling siya, anuman ang kanyang sakit. Kaya napakarami ng mga taong nakahiga roon, nag-aabang doon, pero ang problema, ang tsansa ay napakaliit lamang. Dahil nga po sa isa lang ang pwedeng gumaling, yung nauna lang tumalon doon. At sa kwento po, meron isang mama na lumpo. 38 years na siyang naroon. Pakibasa po natin, basahin po natin. Okay? Ang sabi po roon, naroon ang isang lalaking 38 taon nang may karamdaman. Ito po'y lumpo, no? Naroon pa. Siguro, kung inyong iisipin, nabilanggo na siya. Okay? Doon sa kanyang kalagayan bilang isang lumpo. Maaring sinukuan na rin siya ng mga nag-alaga sa kanya. Okay? Napagod na, kasi hindi na rin sila makapaghanap buhay. Kaya dumating ang punto na siya na lang mag-isa na roon. Malungkot na siya. Marami ng tao ang sinisisi niya sa buhay nito.
At pagdating po sa 6, ang sabi po rito, nakita ni Jesus ang lalaking ito at alam niyang ito'y nakahiga naroon ng mahabang panahon. Kaya't sinabi niya sa kanya, gusto mo bang gumaling? Nakita po niya, gusto mo bang gumaling? Okay? Okay. Pero ang sagot ng mamang ito, sa verse 7 ay napakalayo sa sinasabi po ni Kristo. Minsan tayo, no, yung mindsetting natin, lagi tayong nag-iisip ng isang bagay na sumasama ng ating loob sa ating iniisip. Kasi iniisip natin na dapat ganito ang mangyari sa buhay ko. Dapat ganito ang mangyari sa buhay ko. Pero hindi po natin alam ang pamamaraan ng ating Panginoong Sus. Na siya po ay meron pong kaibang iniisip sa ating buhay. Bakit? Kasi para tayo sa Kanya talaga magtiwala. So, frustrated ang mamang ito dahil lumpo na nga siya, paralyzed eh. Wala pang tumutulong sa kanya at sana naisip niya kung meron lang tumulong, siguro gumaling na ako. Ngunit, alam niyo po, ang Panginoon, pinupuntahan, sinasadya talaga niya yung mga taong ganyan ang buhay. Yung mga tao na, alam niyo sa ngayon, maraming mga taong napansin akong mga lumpo eh. Di man sila literal na lumpo, pero di sila makabangon sa kanilang mga nakaraan. Ang lalaki ng katawan pero hindi makapaghanap buhay dahil natatalon ng kalang kahihiyan. Mas makapangyarihan yung hiya. Kaya nilulumpo sila ng kanilang mga hiya. Okay? So, kailangan natin si Kristo. Okay? Kailangan natin si Kristo. Sa Panginoon, wala pong mahirap. Okay? Sa Panginoon, wala pong hindi kayang daigin. Ang iba sa inyo ay siguro nalumpo na magmula noong iwanan ng kanyang girlfriend at boyfriend. Di na makapag-move on sa kanyang ex. Kaya ayan, nakaupo na lang. Talagang di na makabangon. Pero di mo ba alam na si Kristo ay dumadalaw sa iyo? Kaya lang di siya makapasok dahil iba talaga ang pangangatuwiran mo. Tingnan mo nga ang mamang ito. Sumagot siya, okay, ng lalaki, Ginoo, wala po akong kasama na maglusong sa akin sa imbakan ng tubig habang ito'y kinakalawkaw at kapag ako'y papunta na roon, may nauna na sa akin. Frustration niya, wala pong tumulong eh. Pero hindi niya nakita na naroon na si Kristo. Siya yung gumawa ng anghel, siyang may kapangyarihan magbangon sa kanya kasi di niya nakita ang kapangyarihan ng ating Panginoon Kristo. Kaya ano pong sabi ng Panginoon? Sa kanya pong kakapusan ng pangunawa, sa kanya pong ibang pananaw sa buhay, naroon ang Panginoon para ituwid ang kanyang pananaw at ibigay sa kanya ang talagang kailangan niya na siya po ay makalaya. Kaya ang sabi sa 8, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka, dalhin mo ang inyong higaan at lumakad ka. Ang galing po, no? Ang kanya naman gusto gumaling lang siya eh. Okay? Pero ang iniisip niya kung sino-sino. Alam nyo, mahirap talaga yung tao na laging ang daming sinisisi. Sinisisi yung kanyang tatay, sinisisi yung kanyang nanay, sinisisi niya yung ibang tao, sinisisi niya yung dati niyang trabaho. Alam niyo, wala na ho tayong magagawa niyan. Dumaan na po yan sa ating buhay. Ang mahalaga, dapat natin makita, may pag-asa ka pa. Lumapit ka kay Jesus. Andyan siya para ikaw ipalayain mula sa pagkalumpo mo sa anumang bahagi o anumang kalagayan mo sa buhay. Nandyan ang Panginoon. Tutulungan ka niya. So anong nangyari? Pagdating sa 9, ang sabi po sa verse 9, at gumaling kaagad ang lalaki. Dinala niya ang kanyang higaan at siya'y naglakad. Nangyari ito ng araw ng Sabat. Okay? So, bagamat ang batas ng mga simbahan noon, bawal magpagaling pag Sabat. Nasa makaluma silang style, bawal magpagaling ng Sabat, bawal magtrabaho ng Sabat, pero pinagaling ni Kristo ang taong niya sa araw ng Sabat. Bakit? Kasi siya po mismo ang may author ng Sabat. Mas si Kristo mas sigit pa sa tinatawag na Sabat.
Minsan, ito mga hadlang din minsan, minsan pag nag-preach ako, ay ba yan? Eh, hindi naman tayo ganun. Iba naman ang relihiyon natin eh. Kaya dapat doon lang tayo makinig sa ating relihiyon. Alam niyo mga kapatid, kung talagang mahal ninyo talaga ang Diyos, kung mahal niyo talaga ang Panginoong Sus, dapat mas matimbang si Kristo kaysa iyong relihiyon. Dapat mas paniwalaan mo si Jesus kaysa iyong relihiyon. Dahil si Kristo mismo ang siyang Diyos na nagkatawan tao upang tayo ay kanyang tulungan, palayain at bigyan ng panibagong pag-asa sa buhay na ito. Ikaw ba ay lumpo sa mga desisyon mo sa buhay? Matapang ka lang tingnan sa labas pero ang loob mo talaga ay duwag. Matapang ka lang sa salita pero pagdating sa accomplishment, sa gawa, wala. Dahil pagdating na sa application, di mo na kaya. Marami ka bang pangarap, pero hindi mo naman naaabot ang mga pangarap mo? Dahil pagdating sa application, hindi mo na kaya. Wala kang pagkakaiba sa isang lumpo. Pero mahalaga, isuko natin ang ating buhay. Pahintulutan natin si Kristo. Hipuin ka niya upang bumangon ka sa iyong nakaraan at sabihin mo sa Kanya, salamat Panginoon, ako iyong tinulungan. Pwede po tayo manalangin ngayon. Samantalahin na natin to. Okay? Can I pray for you? Let's pray. Lord, dinadalangin ko po ang mga mahihina ang loob, ang maraming takot, nerbyo sa buhay, na hindi nila maisagawa ang mga magaganda nilang pinaplanong ito. Hinihiling ko po, Panginoon, sa loob ng kanilang pagkatao, muling mabasag, muling masira ang anumang kulungan na bumibilanggo at nagbibilanggo sa kanilang totoong pagkatao. At idinadalangin ko ngayon na totoong pagkatao sa buhay nila ay makalaya sa pangalan ni Jesus. At idinadalangin ko ngayon ang inyong paglaya. Tanggapin mo ngayon ang kalayaan mo. Tanggapin mo si Kristo. Magpasalamat ka. Panghawakan mo ito. Tandaan mo, ang mga nakaraan sa buhay mo, hindi na kailanman magbabalik ito. Dahil ngayon na kay Kristo ka na, meron bagong pasimula at bagong hamon ang buhay mo. Na this time, ikaw, hindi ikaw lang ang lalaban, bagkos mayroon ng lalaban para sa iyo. Anak ka na ng Diyos, si Kristo ang tutulong sa buhay mo. Okay? Pangatlo po na ating pong didiscuss, yung pong nagliligtas. Ang misyon ng Panginoon sa buhay na ito ay iligtas ang tao mula sa kasalanan. Tanda po natin na iligtas si Kristo, ang tao mula sa kasalanan. Yun po ang sabi ng anghel kay Joseph sa Mateo 1:21. Ang sabi po rito, magsisilang siya ng isang batang lalaki at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Okay? Ang ganda po, no? Ililigtas niya ang kanyang bayan mula sa kasalanan. Na kung ating liliwanagin, kung si Jesus ang gamot sa kasalanan, at siya'y epektibong nagpapalaya sa tao mula sa kasalanan, at marami ng tao na naririnig mo, na totoong nagbagong buhay at nagtagumpay laban sa mga bisyo sa buhay na ito. Ngunit ikaw ay di pa makalaya dito. Ito'y nangangahulugan na ang gamot na ito wala pa sa buhay mo. Kahit na ikaw ay may relihiyon, kahit na ikaw ay nagsisimba, pero malay mo ang pagsisimba mo ay gusto mo lang pagbigyan ang inyong mga mahal sa buhay. Pero wala talagang totoong enkwentro na nangyayari sa buhay mo. Kaya yun ang dahilan kung bakit di mo pa kayang pigilin ang sarili mo sa paggawa ng kasamaan, sa pagsisinungaling, sa pandaraya, dahil mismo
ang gamot sa kasalanan na walang iba kundi si Kristo, hindi pa naghahari sa inang lubusan. Gusto ko pong ipaabot sa inyo na lahat ng tao na nakipag-isa kay Kristo ay totoo pong nagbabago ang buhay. Ako na po ang isang malinaw na patotoo sa inyong harapan. Kung tatanungin mo ang aking tatay, wala na po siya ngayon, pero kung ikikwento ko po, sino sa inyo po ang hinabol na ng ama ng baril at gustong barilin na? Sino po sa inyo ang ilang bisis po nakatulog sa bukid dahil sa takot na patayin siya ng kanyang tatay? Siguro po, ako po ay isa doon. Pero binaliktad ng Diyos ang pangyayari nang makilala ko po ang Panginoon. Yung aking pagiging rebelde sa aking ama ay pinalitan niya ng malalim na pagmamahal. Sobrang pagmamahal. To the extent na nadala ko po ang aking tatay sa paanan ng Panginoon at siya po ay totoong nagbagong buhay. Alam niya po, ang pag sa Diyos, hindi po ito naririnig lang. Hindi ito pinaniniwalaan lang. Ito po ay nararanasan sa buhay. Ito po ay karanasan. At sinabi nga po sa John, ito po ang pagkasabi, John 1:12. Subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. 13. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Wala pong tao na kaya niyang baguhin ang kanyang sarili. Totoo po yon na marami tayong mga pangako sa ating sarili dahil alam natin, kaya tayo nagkakaganon dahil meron talaga tayong problema. Nangangako tayo sa ating asawa, sa ating magulang na magbabagong buhay na ako. Pero kapag ang effort na yan ay kagagawan mo lang, mauwi lang yan sa kabiguan. Gusto ko pong sabihin sa inyo, ang totoong pagbabago ng buhay, pinapapasok mismo si Kristo sa puso. Pinaghahari si Kristo sa puso. Dapat si Kristo ang hari sa puso, hindi ang ating mga sarili. Dahil kung ang sarili mo ang hari sa iyong puso, ikaw pa rin ang masusunod. Tandaan mo, ang puso ay napakahalagang bahagi sa buhay ng tao. Yan mismo ang dinadaluyan ng buhay. Dapat doon si Kristo umupo at maghari sa ating mga puso. Kung magkagayon, mararanasan natin ang totoong pagbabago ng buhay ng tao. Sinabi po rito, sila'y naging anak ng Diyos, hindi dahil sa kagustuhan ng tao, kalooban ng tao, kundi sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Doon sa nakikinig sa akin, nais nyo na maging anak ng Diyos, totoong maranasan ng pagbabago, pwede ninyong sundin ang panalangin ito. Anyayahan ninyo si Kristo na pumasok sa inyong puso. Ito po ang panalangin. Ulitin nyo lamang po pagkatapos ko. Ulitin po natin pagkatapos po, ngunit kayo, ilagay ninyong isip at puso sa ating Panginoong Kristo. Ito po ang panalangin. Panginoong Hesus, tinatanggap ko, ikaw ang aking Diyos at aking tagapagligtas. Binubuksan ko ang aking puso at inaanyayahan kita. Pumasok ka, maghari ka sa aking buhay. Tinatanggap kita bilang aking Diyos at aking tagapagligtas. Ihinihingi ko po ng kapatawaran sa iyo, Panginoong Hesus. Lahat ng aking pagkukulang, lahat ng aking kasalanan, lihiman o hayagan, at isinusuko ko ang aking buong pagkatao sa pagkapanginoon mo. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon, aking Diyos ng aking buhay.
sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung totoo po na sinunod mo ang panalangin yan, meron ho kayong mga kapatiran o kakilala na umaatin na po sa ating fellowship, lumapit ka sa kanila. Magpaalaga ka. Okay? Pakinggan mo po sila. Meron silang maraming maitutulong sa inyo upang ikaw ay tumatag, tumibay sa pananampalataya. Ito po, si Bishop Bien na nagsasabing, mapalad tayo dahil may Kristo na ibinigay ang Diyos para maging gabay natin sa buhay na ito. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Jesus. Amen.